Isang pinagpalang araw sa bawat isa sa inyo, and we'd like to welcome everybody sa ating pong araw-araw na pagpapala. At ang ating po ngayong pag-aaralan ay patungkol po sa tulong ng ating Panginoon. So, maari po ay anyayahan ko po muna lahat na tayo po ay manalangin at hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po Diyos. Sa araw na ito, dalangin namin ang iyong patnubay at gabay sa aming po mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat viewers, ang mga nanonood, lalo na ang mga nakikinig ng programang ito, Lord God, saan man dako ng daigdig, o saan man sila naroon, Panginoon, i-bless niyo po sila at ang kailang mga sambahayan. At sa pangalan ni Jesus ay makaranas po kami ng panibagong lakas, panibagong sigla sa pamagitan po na yung salita. Ngayon po ang araw na ito at binabalutan ko ng dugo ni Jesucristo, ang buhay ng bawat isa, maging ang programang ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, mga magulang mga kapatid, ang aking pong talata ngayong araw na ito na ibabahagi po ay nagmula po sa aklat ng Psalms 121, verses 1 to 8. Ito po ay pinamagatang kong My help is from the Lord. Nais ko pong basahin at samahan niyo po ako. In verse 1, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. Verse 2, my help comes from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keep thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall smite thee by the day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going and out, and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Ito pong talatang ito ay pinaalala po sa atin na ang Panginoon po ay handang tumulong sa ating bilang kanyang mga nilikha. This book of Psalms is a song of King David which remind him of the goodness of God. Kaya ang kanya pong tanong po rito, ang nilalaman po ng awit na ito ay sabi, saan nagmumula ang aking tulong? Sabi niya po, ang tulong ay nagmumula sa Panginoon, nagmuwa ng langit at lupa. And then, in some verses, after this verse 2, sabi niya, hindi niya hayaan ang aking mga paa ay maliligaw. At siya na nag-iingat sa akin ay hindi natutulog. At siya na nagbabantay sa Israel ay hindi naiidlip o hindi nakakatulog. In other words, 24/7, the Lord is watching them. And then he said, the Lord is thy keeper. Siya ang ating tagapag-ingat, and the Lord is thy shade upon thy right hand. Siya po ang ating protection, na maaring ang araw ay masaktan tayo, sabi diyan, at ang buwan ay sa gabi, ay merong hindi magandang gawin sa atin. Ito po ay tumutukoy po sa mga suliranin sa buhay, no? Sabi niya. Ngunit ang Panginoon ay siyang nag-iingat o nagbabantay mula sa makasamaan. And the Lord shall preserve your soul. Maging po ang ating pagtungo at pagbalik, thy going and out,
They coming in from this time forth. Ibig sabihin, kahit saan tayo naroon, ay siya po ang mag-iingat sa atin. Now, ito po, napakaganda po ito bilang reminder po sa atin. Kasi, ay isang katanungan ko, kanino ka ba nagtitiwala? Sa ating buhay, kanino tayo madalas magtiwala? Kasi, minsan po, I remember that song. It reminds me na may mga tao talagang all by themselves. Yung sarili nila, parang sinasabi nila, kayang-kaya ko ito eh. Di ba? Naalala niyo po, one of the famous song na isang famous singer ng title, All by Myself. Nang ibig mong sabihin, I did it all by myself. I did it on my own without any help. Isa po itong idiomatic expression na parang sinasabi niya, I did not need anyone's help. Kayo ba yon? Hindi nyo na kailangan ng tulong ng iba. Ano po ang sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5? I am the vine, you are the branches. He that abide in me and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. So without the Lord Jesus Christ, we are nothing. Kaya kung kakayanin mo at sa sarili mo lamang at hindi ka hingi ng tulong sa Diyos, kapatid, nagkakamali ka. Hindi mo kakayanin mag-isa. Malibang ikaw po ay tumawag sa Kanya. Now, sa aklat po ng Jeremias, chapter 17, verse 5 to 8, madadagdag ko lang po, ang pagkakaiba ng taong nagtitiwala sa Diyos at ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili. There are two kinds of people na nabubuhay po sa mundong ito. Number one, those who trust to themselves, those who trust on their own self, and number two, those who trust the Lord. Saan ka roon, kapatid? Nasaan ka? Now, in Jeremiah 17, verse 5 to 8, sabi po dito ng Panginoon, kasumpa-sumpa ang taong nagtitiwala sa tao at ang kanyang laman, ang kanyang kamay, na ang kung saan ang kanyang puso ay tumalikod sa Diyos. In verse 6 of Jeremiah 17, matutulad siya, he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the park places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Now, in verse 7, ito naman po yung taong nagtitiwala sa Panginoon. Blessed is the man that trusts in the Lord, whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spread out her roots by the river, and shall not see when heat come, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Hallelujah! So mga magulang mga kapatid, napakagandang pangako ng Panginoon na kapag tayo ay nagtitiwala, ang sabi po rito, ang taong nagtitiwala sa Panginoon, in verse 7 to 8, siya ay nagiging matatag, nagiging mabungahin, nagiging matibay. At kapag may suliraning dumarating, ay parang hindi randam. Ang init ng araw, sabi po doon, when the heat comes, parang hindi niya maramdaman, maging sa panahon ng tagtuyo, ay hindi niya mararamdaman sapagkat patuloy siyang mamumunga. So, ang pagiging produktibo, ang pagiging matagumpay ay nakasalalay sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, napagaganda po na araw-araw ay i-acknowledge natin ng Panginoon. Saan nagmumula ang aking tulong? Where does my help come from? Amen. Sa mga magulang mga kapatid, tatlong bagay ang gusto kong bigyang diin. Paano ba tayo magtiwala sa Panginoon? Number one, tumawag ka sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon Kristo, Romans 10:13. Kung sino mang tumatawag sa Kanya, ay hindi niya ipapahiya.
Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pangalawa, 1 Peter 6:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ilagak sa Kanya yung mga suliranin, sabagat buong puso po siyang nagmamahal. He cares for us. Amen. At pangatlo, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So we need to trust Him with all of our heart. I guarantee you, kagaya po ng sinabi ng Panginoon, kagaya po ng diniklara ni Haring David, na ang Panginoon kailanman ay hindi po natutulog 24/7 para tulungan po tayo sa ating mga buhay. Kaya, ang tanong ko uli, kanino ka humingi ng tulong? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong hapong ito. Pagpalain niyo po ang aming mga viewers. Pagpalain niyo ang bawat isang nakikinig ngayon, Lord, na matutunan naming magtiwala po sa iyo, Panginoon. Ano man ang kagalagayan naming buhay, whether we are blessed, whether in need, o maganda man ang estado naming buhay, ay hindi namin kalilimutang magpasalamat at tumawag lagi sa iyo, Panginoon, sabagat sa iyo po nagmumula. Sa iyo nanggagaling kasagutan ng lahat ng bagay. Maraming salamat. I-bless niyo po ang bawat viewers po ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programang Araw-Araw ay Pagpapala. And again, see you tomorrow for another episode of Araw-Araw Pagpapala, and be blessed forever in Jesus' name.